Amen. Isang mapagpalang umaga mga kapatid sa pananampalataya. Tayo muli sa umagang ito. Purihin natin ang ating Panginoon. Pasalamatan natin siya sa lahat ng bagay na meron tayo. Sa kanyang pag-ibig sa atin, ay patuloy tayong magdiwang at magpasalamat sa kanya. Sa umagang ito, babasa tayo ng isang talata mula sa Psalms 103 verse 8 hanggang 11. Sinasabi rito, "The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. He will not always cheat, nor he will keep his anger forever. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is His steadfast love toward those who fear Him." Amen. Tunay nga, purihin natin siya. Pasalamatan natin ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Magpuri tayo sa Kanya. Tuloy na sumamba at magpasalamat. Ang aming Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Tunay nga ang umagang ito inaalay namin sa iyo upang purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. O aming Diyos, tunay nga sa sandaling ito, pinupuri ka namin ng Diyos, o aming Panginoon. Tulungan niyo kami upang sumamba sa iyo, sa Espiritu at katotohanan. Pakalinisin mo ang aming mga puso sa umagang ito, sa pagharap namin sa iyo, upang purihin at dakilain ang iyong pangalan. Ipagawa ang mataas, ang pagpupuri at pagsamba. Amen. Of your love, worship you. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, rise up like an eagle, and I will soar with you. Spirit leads me on, the power of your love, and I will soar with you. Spirit leads me on, by the power of your love, and I will soar with you. The Spirit leads me on, by the power of your love. Amen. Purihin natin siya, ang ating Panginoon, na tunay na nagmahal sa atin, na hindi tumitingin sa ating mga kahinaan, kundi nagbibigay ng pagmamahal sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Tunay nga, purihin ka, iwalhatihin ka, sambahin ka. Ito ang aming pag-aangat at pagkataas sa dakila mong pangalan ng aming Diyos na buhay. Maraming salamat. In Jesus' name. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga sa ating mga kapatid sa Panginoon. Tayo'y muling sasamba sa Kanya sa pamamagitan ng pagpupuri sa Kanyang pangalan at sa pamamagitan ng pakikinig ng Kanyang salita. Kung hindi lingid sa ating kaalaman ang ating pinapaksa mula ng isang buwan pa ay tungkol kung paano ang tao ay magiging masaya. Tinapik natin ng unang linggo na ang tao ay magiging masaya kung hindi siya mag-aalala. Ang tao ay magiging masaya kung makukontento lamang siya sa mga bagay-bagay na nasa kanya. Ang tao ay magiging masaya kapag ipagpapasalamat niya sa lahat
Ang lahat ng kanyang tinanggap, ipagpapasalamat niya sa Panginoon at hindi na maghangad ng tinatangkilik ng iba o higitan pa ang iba. Ang tao ay magiging masaya kung alam ng tao ang kalooban ng Diyos. Sinasabi nga sa kalooban ng Diyos, tayo huwag mikiayon sa mundo, hindi tayo magbago sa pamamagitan ng kanyang salita upang malaman natin ang kanyang kalooban. At sa umagang ito, ang ating tatalakayin, sa umagang ito, ay pinamagatang How to be happy, it is to love and be loved. Ayun mga kapatid, isa sa pinakamasayang bagay na mararanasan ng isang tao ay sa pamamagitan kung siya ay magmamahal at minamahal din. Ito dito na siguro nakasentro ang lahat bilang pagtatapos sa buwan ng paksa natin. Ang pinakadahilan ng kasiyahan ng tao ay kapag siya'y umiibig at siya'y iniibig rin. So ang problema mga kapatid, kung hindi natin alam ang pag-ibig ng Diyos, lagi nating hahanapin sa kapwa natin ang ating pag-ibig. At lagi nating iisipin, dapat ginagawa rin niya ang ginagawa natin. Lagi nating sinusukat ang tunay na pagmamahal kung minamahal din ng tayo ng kapwa pabalik. Sinabi nga ng mundo, sa pagpapakahulugan niya sa tunay na pag-ibig ay love is a give and take. Ang problema mga kapatid, kapag ang lahat ay kapag ikaw ay magmahal at ikaw ay masaktan, kapag ikaw ay magmahal at hindi masuklian, paano ka magiging masaya? Ito ang realidad ng buhay mga kapatid, sapagkat hindi lahat ng tao ay makakayanang magmahal sa iyo pabalik. Maaring ang pamahalin mong tao ay may mahal ng iba, o kaya mamahalin mong tao ay palagi kang sinasaktan. So ang ibig sabihin nito, dito magsisimula ang hindi mo pagiging masaya sa buhay. Dito nagsisimula ang galit. Dito nagsisimula ang puot. So, nagsisimula sa galit hanggang ikaw ay mapuot. Ibig sabihin, nagtatanim ka na ng sama ng loob sa kapwa mo. At dito rin nagsisimula ang pagsiselos. At dito rin nagsisimula ang pagkaingit. Buti pa sila, may forever. So, pag-uusapan natin ngayon yung biblical love. Ito kasi ang pinaka-dahilan upang maging masaya ang isang tao. Sinabi natin nung nakaraang paksa natin na para tayo maging masaya, dapat natin tanggapin ito sa Diyos. Ngayon mga kapatid, ang ating papaksain dito ay kung saan ang gagaling ang pagmamahal, kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal, at paano natin ipamabuhay ang pagmamahal. So mga kapatid, magsisimula tayo, i-define muna natin yung iba't ibang uri ng pagmamahal na nasa salita ng Diyos. Ang unang pagmamahal na nasa salita ng Diyos ay pagmamahal sa ating kabiyak. O tinatawag sa word na eros love. Pagmamahal sa ating kabiyak, pagmamahal sa ating anak. At pangalawa sa pagmamahal ay pagmamahal sa ating kapwa, brotherly love. At pangatlo ay ang pagmamahal na walang kapalit, selfless love. So ito ang ating tatakalakayin upang matutunan nating maging masaya. Dapat nating isipin na kapag tayo ay magmahal sa ating kapwa, huwag natin itong hanapan ng kapalit. Sapagkat kung ganito ang uri ng ating pagmamahal, kung ganito tayo mamuhay sa mundong ito, hindi tayo makakatagpo ng kasiyahan. Sapagkat sa bawat araw ng ating buhay, makakatagpo tayo ng tao na magiging dahilan upang tayo ay hindi magiging masaya, magagalit ka o anumang mga bagay, ito'y magiging dahilan upang tayo hindi makapamuhay ng masaya. Ngayon mga kapatid, nawa maunawaan natin, ang ating sermon verse sa umagang ito ay matatagpuan natin sa 1 John 4:10 hanggang 12. Unang Juan 4:10 hanggang 12. Kung tayo may mga salita ng Diyos sa ating mga tahanan, ay tayo makibuklat sa 1 John 4, chapter 4, 10 hanggang 12. Sinasabi rito, in this is love, not that we have loved God, but that He loved us and He sent His Son to be the propitiation for our sin. Beloved, if God so loved us, we also to love one another.
No one has ever seen God. If we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. Tayo manalangin panandali. Amang banal, tunay nga na ikaw ang pinanggagalingan ng karunungan sa umagang ito. Kami lumalapit sa inyo. Tulungan niyo po kami sa aming kahinaan, sa aming mga kasalanan. Kami, Panginoon, ay iyong hugasan upang kami, Panginoon, ay iyong kalugdan. Lumalapit kami sa inyo, hindi sa aming kagalingan o sa aming mga kabutihan, kundi lumalapit kami sa inyo sa pamamagitan ng pagtitiwala sa aming Panginoon Jesus, iyong anak. Tulungan niyo kami. Nawa ang mensaheng ito ay maabot ang maraming tao na ngayon ay nasasadlak sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa, na mabigyan sila ng pag-asa sa pamamagitan ng pagkakarinig na salita ng Diyos. Ikaw ang mataas ng umagang ito, ang katagumpayan ng gawain ay para lang sa inyo. Ito ang aming panalangin, itinataas namin ang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. So mga kapatid, ang background na itong 1 John ay pinapakilala ni Apostol Juan ang tunay na pinanggagalingan ng pag-ibig. At tunay na kahulugan ng pag-ibig at paano ba natin ito maisa sa pamuhay. Alam niyo mga kapatid, isa sa dahilan kung bakit ang tao ay nagiging malungkot sa buhay, isa sa dahilan ng tao ay hindi nagiging masaya sapagkat hinahanap niya ang pag-ibig sa kapwa niya. Subalit ang lahat ng tao ay palaging binabalik sa iyo. Karamihan ibinabalik sa iyo ay sama ng loob. Kaya nga mga kapatid, kung hindi natin maunawaan ang tunay na pag-ibig, hindi natin makakayanang magpatawad. Sapagkat titingnan natin ang nakapanakit sa atin at gagantihan din natin sila pabalik. Ngayon mga kapatid, may 3 puntos sa pag-aaralan natin sa umagang ito. Unang puntos ay ang pag-ibig, ang pinakapinanggalingan nito ay ang Diyos. Sinasabi nga sa binasa natin, sa 1 John 4:10, sa verse 10, sinasabi, "In this is love, not that we have loved God, but He loved us and He sent His Son to be propitiation for us." Mga kapatid, nawa maunawaan natin. Sinasabi ng ating Panginoon, sinasabi ni Apostle John sa kanyang sulat, sinasabi niya na, "In this is love, not that we love God." So mga kapatid, nawa maunawaan natin, sinasabi ng salita ng Diyos na ang Diyos ay pag-ibig. Upang maunawaan natin at matutunan nating umibig ng tapat sa isang tao o sa kapwa natin, dapat natin itong makuha sa pinanggagalingan nito. Nawa, kung hindi natin ito maunawaan, lagi nating hinahanap ang pag-ibig sa ating kapwa. Subalit wala naman sa ating kapwa ang makapagsusukli ng kasing amount ng pag-ibig na binabigay natin. Marahil na nagtataka kayo na ang bawat tao ay patuloy na nagbabago. Minsan ang tao, mahal na mahal ka, hanggang sa tumatagal ay pawala na ng pawala ito. Ngunit kung naunawaan natin ang pinanggagalingan ng tunay ng pag-ibig na ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang pag-ibig ay palaging tapat. Siya lamang ang magbibigay ng pagmamahal na walang hanggan. Maging ang ating mga mahal sa buhay, halimbawa na lamang ang ating asawa, makakapagbigay lamang yan ng pagmamahal sa atin habang buhay lamang tayo. Ngunit ang Diyos, makapagbibigay ng pagmamahal na walang hanggan, hindi lamang sa buhay na to at sa mga darating pa. Kung ang ating goal ay magmahal at mahalin din ang ating kapwa, hindi natin ito makakamtan. Sapagkat ang tunay na pagmamahal ay nanggagaling at nagmumula sa Diyos. Sinasabi nga, wala kang may ibibigay kung wala ka rin namang tinanggap. Nawa maunawaan natin na dapat muna nating tanggapin ang pagmamahal ng Diyos. Tanggapin ang pagmamahal na galing sa Diyos. Sa puso natin, sa isip natin na ang ating Panginoon at ang ating Diyos ay minamahal niya tayo sa anong paparaanan sa pagbibigay niya ng kanyang anak upang tayo ay mapawalang sala, upang tayo ay magkaroon ng walang hanggang buhay. Nawa maunawaan natin ito. Sasabi nga, love does not come from us. True love comes from God. Nawa maunawaan natin mga kapatid. Upang nang sa ganun, hindi natin hanapin ang pag-ibig sa iba, kundi una nating hanapin ang pinagmumulan ng pag-ibig
At sa pinagmumulan ng pag-ibig, pinatunayan niya ang pag-ibig niya sa atin. Bagamat tayo makasalanan, namatay ang kanyang anak para sa atin. Ano pa kaya ang tunay na pag-ibig na kaya niyang ipagkaloob ang kanyang anak upang tayo ay mapatawad? Mukhang maunawaan natin mga kapatid. Unless hindi natin maunawaan kung nasaan nang gagaling ang tunay na pag-ibig, mamumuhay tayo patuloy na naghahanap at hindi makakasundo. Minsan iniisip natin ang tunay na kasiyahan na natatagpuan sa mga bagay sa sanlibutan. Subalit ang mga bagay na ito ay walang kakayanan magmahal din sa ating pabalik. Kaya maunawaan natin na ang ating buong pagkatao ay dapat isentro natin ang ating pagtitiwala na tayo'y mahal ng Diyos. At sa pagtitiwala at pag-iisip ng ganun, magkakaroon tayo ng kasiyahan at kaligayahan sa mundo ito. At sinasabi din sa verse nating binasa na ang love, kung ito ay tunay, ito ay nagbibigay. Kaya nga mga kapatid, nawa maunawaan natin na sinabi dito sa ating talata na binasa na, but that He loved us and He sent His Son to be the propitiation for us. Mahal tayo ng Diyos. At ang pinakadahilan at ang pinakaprueba na mahal tayo ng Diyos, ibinigay niya ang pinakamahalagang tao sa Kanya. Ano pa ba ang kailangan nating prueba upang mahalin natin ang Diyos? Unang-una. Sapagkat kapag natanggap natin ang pagmamahal na mula sa Diyos, unang-una nating matanggap ang pagmamahal na gagaling sa Diyos. Malaya din tayong makapagmahal din sa iba. Sa pangalawang puntos na ating pag-aaral ngayon, true love gives. Sa pamamagitan ng pagkakaalam na mahal tayo ng Diyos at pinatunayan niya ang pagmamahal niya sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaisa-isa at bugtong niyang anak na nabuhay dito sa mundo, bagamat siya Diyos, siya nagkatawang tao, upang tayo na mananampalataya sa Kanya ay mabuhay sa pamamagitan niya. Siya ay nagtiis ang lahat ng pasakit dito sa mundo hanggang sa namatay, naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus, upang ang lahat na magtiwala sa Kanya ay makaranas ang tunay na pagmamahal. Sapagkat ang pagmamahal, kung wala itong prueba, ito'y mananatili lamang na salita. Sa pagkakaalam natin nitong pag-ibig ng Diyos, tayo rin naman magmamahal sa iba. Kaya nga maunawaan natin na kapag tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, tayo rin naman ay magkakaroon ng kakayanan na umibig din sa iba. Isa sa pinakadahilan kung bakit hindi mapagmahal ang isang tao, sapagkat ang kanyang pag-ibig ay natagpuan lamang sa kanyang sarili. Makasariling pag-ibig. Subalit kung makilala niya na makamtan man niya ang lahat ng bagay, masunod man ang layaw niya, hindi pa rin siya magiging masaya sapagkat ang pinakapinanggagalingan ng lahat ng biyaya ay hindi niya naunawaan. Nawa maunawaan natin mga kapatid sa umagang ito upang maging masaya at maging kumpleto ang ating buhay sa mundong ito. Dapat nating tanggapin at matanggap natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Nawa maunawaan natin mga kapatid, hindi masusukat ang walang hanggan. So, kung ito'y matatanggap natin, magkakaroon tayo ng walang hanggang kasiyahan na kaya nating ipagpalit ang mga bagay. Ang mga bagay na mahalaga sa atin ay kaya nating ipagpalit sapagkat nakita natin ang tunay na kaligayahan ng buhay. Hindi natin nanaisin pa ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Naisin natin ang pagmamahal ng Diyos upang matuto tayo na magmahal din sa iba ng pabalik. Sinasabi nga, true love gives. We will not going to love and expect in return. Alam niyo mga kapatid, isa sa katangian ng tunay na kahulugan ng pag-ibig ay hindi natin to hanapan ng kapalit. Kaya nga mga kapatid, nawa maunawaan natin sa salita ng Diyos. Sinasabihan tayo na kapag tayo magbigay, kung tayo umibig, huwag nating asahan ang kapalit. Maging ang ating mga kaaway ay dapat nating ibigin. So ano ang pinapakilala ng ating Panginoon kapag sinabi niya ito?
Sapagkat unang-una mo nang tinanggap ang pag-ibig sa Diyos. Kaya huwag mo nang hanapin ang pag-ibig sa iba upang suklian din naman ang ginagawa mong pag-ibig. Hindi pa ba sapat na minahal ka ng Diyos? Hindi pa ba sapat na minahal ka ng walang hanggang Diyos upang maunawaan mo at bumukal sa puso mo ang tunay na pagmamahal sa kapwa? Nawa maunawaan natin, lagi nating hinahanap ang pag-ibig sa iba. At parang tinitingnan natin na ang pag-ibig ay parang performance level. Sinasabi ng mundo, ang kahulugan ng pag-ibig, magmahal ka at mahalin ka rin pabalik. Ngunit ang problema, hindi ka naman namamahal ng pabalik. Wala namang nagmamahal sa iyo ng higit pa sa pagmamahal mo. At kung meron man nangako sa iyo na mamahalin ka, na higit pa sa pagmamahal sa iyo, ang oras at ang araw ay lumilipas at ang lahat ay nagbabago. Ang dating mahal na mahal ka, maaring hindi ka na mahal ngayon. Nawa maunawaan natin na kapag ang pag-ibig ay nakita natin bilang performance level sa iba, hindi tayo tunay na magiging masaya. Sinasabi nga, we will not going to love and expect in return. Napakahirap nito, kapatid. Kung hindi natin tinanggap ang tunay na pag-ibig ng Diyos, palagi tayong magrereklamo sa kapwa. Palagi tayong maaasa. Palagi tayong magagalit, palagi tayong magsiselos, at ito ang sisira sa kahulugan ng buhay natin. Nakuha maunawaan natin. Pangalawa, we love because we are loved by God. Love overflows like a cup. Nakuha maunawaan natin. Kapag tinanggap mo ang pag-ibig ng Diyos, ito ay bubukal sa puso mo. At sa pamamagitan ng overflow na ito, mamahalin mo ang iba. Nakuha maunawaan natin, pag meron kang sisidlan, ang mahalaga sa iyo ay nasa loob ng sisidlan. At kapag ito'y umapaw, hindi mo na ito kailangan pang kahanapan ng sukli. Ganon din naman sa pag-ibig, mga kapatid. Upang matutunan nating magmahal ng walang kapalit, dapat tayong satisfied sa pagmamahal ng ating Panginoon. At sa pamamagitan ng pagmamahal niya sa atin, bubukal sa ating puso. Baga, ito yung mag-overflow sa ating puso upang magmahal din tayo sa ating kapwa at hindi natin hanapan ng kapalit sapagkat alam natin na ang pag-ibig na to ay hindi sa atin ang galing kundi sa Diyos. At kung anumang pag-ibig na meron tayo, ito ay aapaw at aapaw sa iba. Hindi na tayo dito sa pamamagitan nito mababago ang ating buhay. Hindi tayo kailangan manghihanap ng kapalit. Kailangan gawin mo to kasi ginagawa ko ito sa iyo. Sa halip, ginagawa mo ang lahat ng bagay sapagkat alam mo mahal ka ng Diyos at ang pagmamahal niya ay nararanasan at nararamdaman mo at umaapaw sa puso mo. Dito magsisimula ang tunay na kagalakan na hindi ka na makukontento sa mga bagay dito sa sanlibutan. Hindi mo na hahanapin ang mga hinahanap ng mga tao dito sa mundo. Kasikatan, kayamanan o ano pa man mga bagay. Sapat na sa iyo na minahal ka ng Diyos. At alam mo sa kanyang mga pangako na hindi ito pa rin ito sapagkat siya ay Diyos, hindi siya tao. Na hindi kagaya ng tao na nagsisinungaling. Na once na mangako siya na tunay na magmahal sa iyo, ito'y aasahan natin at ito'y panampalatayanan natin. At sa pamamagitan ng pagpapatawad niya sa atin nung una, kahit na tayo makasalanan, namatay siya upang tayo iligtas. Ganon din naman ang magiging mararanasan natin kapag tayo naman ay ginawa ng masama ng iba. Ang pinakamahirap na tanggapin kapag masaktan ka ng taong mahal mo. Ngunit kung totoo ang pagmamahal na meron sa iyo, makakayanan mong magpatawad sapagkat una ka ng pinatawad at minahal ng Diyos. Ang pinakahuling punto sa umaga ito na ating pag-aaralan ay God revealed His love when we truly love. God is revealed when we truly love. So verse 12, sinasabi rito mga kapatid, To one has ever seen God. If we love one another, God abides in us and His love is perfected in us. Sinasabi mga kapatid, isa sa pinakadahilan kung bakit ang tao ay hindi maniwala sa Diyos sapagkat walang nakakakita sa Diyos. Ngayon, sinasabi sa salita na ating binasa na ang Diyos ay magiging buhay kung
Kung ang ating pag-ibig ay pinapakita natin sa iba, God is revealed when we truly love. No, kaya nga sinasabi, if we love one another, God abide in us, and His love is perfected in us. Napakadaling salita kung magsabing magmahal. Subalit ang pagmamahal ay mananatiling salita lamang kung hindi natin ito ginagawa sa iba. At kung ginagawa man natin ito sa iba, hindi ito ang tunay na pagmamahal kung humahanap tayo ng kapalit. Baka may magtanong sa atin sa umaga ito, hey bro, hindi na uso yung ganyang pagmamahal. Ang sinasabi mong pagmamahal, martir, ibig sabihin nga, mamahalin mo kahit na masama ang isinusukli sa iyo. Ganun natin mauwiwin ang mundo. Kung tayo sinasabi na nananampalataya tayo, magmahal tayo kahit hindi ka ibig-ibig. Sa kabila ng kanyang pagiging masama, makikita niya na tunay ang ating pag-ibig at makikilala niya ang Diyos. Ay totoo. Isa sa kadahilanan kung bakit ang tao ay mananampalataya ng Diyos ay totoo, sapagkat siya ay mananalangin sa Diyos at sasabihin niya ang kanyang nais. At ikaw ay gagamitin ng Diyos upang ibigay ang pangangailangan ng iyong kapatid. At kapag naibigay ang pangangailangan ng kapatid, pinakita mo ang pagmamahal mo sa iyong kapatid. At sa pamamagitan ng kanyang panalangin na hiningi ng Diyos, sa Diyos, at natugunan mo sa pamamagitan ng pagbibigay mo sa kanya, makikilala niya na ang Diyos ito. Maunawaan natin. Sa mga sandaling to, marami ang hindi nananampalataya sa Diyos. Mapapakita natin sa ating buhay na ang Diyos ay buhay sa pamamagitan ng kapag tayo inaalimuran, inaalipusta, o anumang mga bagay na sinasabi sa atin na hindi totoo, mga bagay na sinasaktan tayo, ngunit binamahal natin sila pabalik. Makikilala ng tao ito. Teka lang, hindi pangkaraniwan ng uri ng pagmahal na ginagawa na itong tao ito. Sino ba siya? Bakit habang sinasaktan ko siya, lalo niya akong pinamahal? Anong meron sa tao ito? At makikilala niya ang Diyos. At ang Diyos ay magiging buhay sa kanya. Mukhang maunawaan natin mga kapatid. Sinasabi nga, you will be truly happy if you believe that God loves you. Knowing that God loves you, knowing that He loves you, you will love Him back, and that experience will be true to you. Ang pinaka-dahilan kung bakit naniniwala tayo ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay bumago ng ating puso. Tayo hindi marunong magmahal ng tunay noon. Ngunit ngayon, ano bang nangyari sa akin? Bakit nagmamahal na ako? Sa kahit na ako'y nasasaktan o sinasaktan, patuloy ako nagpapatawad at nagmamahal. Anong nangyari sa akin? Siguro may Diyos, sapagkat binago niya ang kanyang aking puso. Na alam ko na hindi ko kayang baguhin. Nagsimula ako noon na maging makasarili. Na ang lahat ng bagay, ako ang pinakasentro. Nung nakilala ko ang aking Panginoon, pinanampalatayanan ko ang aking Diyos. Bumuha ang Diyos ng tunay na biyaya sa aking puso. Na ang aking puso na dating makasarili ay binigyan niya. Binigyan niya ako ng puso na tunay nga na magpatawad at tunay nga na mamahal sa iba. Maunawaan natin mga kapatid. Sa umagang ito, tandaan natin, hahanapin natin ang pag-ibig sa iba at hahanapin din natin na ibigin din tayo pabalik. Hindi matatapos ang mundong ang ating buhay ay maikli. Hindi tayo magiging masaya. Sapagkat walang makapagmamahal sa atin ng perfectong pagmamahal, kundi ang Diyos lang. Dapat natin tandaan. Maunawaan natin. Hindi natin kaya magmahal sa sarili nating kakayanan. Dapat nating tanggapin at pananampalatayanan na tayo unang minahal ng Diyos. Tayo'y pinatawad ng Diyos upang nang sa ganun, kung sino mang mahal sa buhay natin ay magkamali at masaktan, hindi na mahirap sa atin ang magpatawad. Sapagkat alam natin na sa pamamagitan ng patuloy nating pagkakasala, siya ay mamatay. Ang ating Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pag tayo ay mapatawad. Maraming salamat mga kapatid. Sa umagang ito, dapat natin tandaan ang 3 puntos upang tayo maging tunay na maging masaya. Huwag nating hanapin ang pagmamahal sa ating kapwa.
o sa mga bagay man, kundi alamin natin na ang tunay na pagmamahal ay nasa Diyos. Pangalawa, ang tunay na pagmamahal ay dapat ibinibigay. At hindi natin kayang ibigay ang tunay na pagmamahal kung hindi natin tinanggap ang Diyos. Sabi nga, you cannot give if you don't have. At pinapangatlo, sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa iba, ang ating pagmamahal na walang halong pag-ibig, ang ating pagmamahal na hindi naghahangad na anumang kapalit, ay mapapakilala na ang Diyos. Ito to. Lamang mga kapatid, sa umagang ito, nawa naging makabuluhan ang buong isang buwan na pinag-uusapan natin kung paano ba maging masaya ang tao dito sa mundo. Alam natin ang mga dahilan kung bakit hindi naging masaya ang tao. Nawa tutukan nyo ang buong mensahe mula first week ng itong July hanggang katapusan. At makikilala natin gumagawa tayo ng series kada buwan at pinapatunayan natin ang salita ng Diyos ay totoo. Nawa sa umagang to patuloy tayong mag-aral, patuloy tayong magsaliksik. Alam na natin na ang mundong ito ay malapit na katapusan. Napapakilala na ang takot sa kapaligiran, napakikilala na ang mga sakuna na maaring mangyari na hindi tayo aware. Ngunit sa sino mang nagmamahal sa Diyos at nagtitiwala sa Kanya, anumang mangyari sa mundong ito, patuloy kang magiging masaya. Sapagkat ang iyong kasiyahan ay hindi nakapokus sa mga nangyayari sa paligid mo, kundi nakapokus sa Diyos na nangako sa iyo. Inimukahi ko mga kapatid na i-share ninyo ang message na ito at meron tayong ginawang bagong YouTube channel at lahat ng preaching mula ng lockdown sinusubukan kong i-upload doon. Tulungan nyo kung ipalaganap ang salita ng Diyos through social media platform sapagkat alam natin na marami sa ating mga kababayan ay nakatingin sa social media. Maraming salamat. Ipanalangin nyo rin ang mga kapastoran na dinadanas ng mga pastoran sa panahon ngayon. At ipanalangin natin lahat na ang lahat ay maging normal na. Subalit, maging normal man ang kalagayan o hindi ito magiging hadlang upang patuloy tayong magpuri sa Panginoon at patuloy tayong magpasalamat sa Kanya. Ngunit bago tayo magtapos, merong nagtatanong, paano ako makapaglilingkod sa Diyos kung hindi na ako makakapunta sa church? Mga kapatid, tinuturuan tayo ng ating Diyos sa umagang ito na maglingkod tayo sa Kanya sa pamamagitan na gawin natin ang tama at ipangaral natin ang Kanyang salita. Naglilingkod tayo sa Diyos habang tayo'y gumagawa ng mabuti sa kapwa sa Kanyang pangalan. Yun lamang mga kapatid, sa umagang ito tayo manalangin bilang pagtatapos sa pasasalamat. Ama naming banal, tunay nga ikay makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat at sa karunungan na binahagi mo sa umagang ito. Alam po namin na ang lahat ng aming sinabi ay hindi buhay sa aming puso. Tulungan mo kami sa umagang ito na baguhin ang aming puso na matutunan kaming mahalin ka unang-una upang makapagmahal din kami sa iba. Matutunan natin na una kaming pinatawad mo, kaya makakapagpatawad din kami sa iba. Maraming salamat sa malayang pagpapahayag ng iyong salita. Gamitin mo ang mensaheng ito upang maabot ang mga kababayan namin na natatakot, nalulungkot at nanghihina sa panahon ito, na mabigyan sila ng pag-asa na ang ating na ikaw ay Diyos na buhay at ikaw ay umiibig sa amin ng walang hanggan. Kaya nararapat din naman kaming umibig sa iyo pabalik at sundin ang iyong mga kautusan sapagkat ito ang tunay na pagmamahal na nasa iyong kalooban. Maraming pong salamat sa umagang ito. Nawa ang aming sitwasyon ay ikaw lamang ang nakakaalam at sa pamamagitan mo sapagkat alam po namin na ikaw ang may kontrol ng lahat. Tinapanalangin namin, Lord God, ang muli namin pagsama-sama at pagbabalik ng gawain sa normal. Ngunit kahit na hindi magbalik ito sa normal, bigyan mo ng kapatagan ng aming puso na patuloy maging masaya at maglingkod sa iyo at patuloy na magbabad at magbasa at makinig ng salita ito.
Tunay nga, sa umagang ito, ikaw mapapurihan, ikaw maparangalan. Sa iyo lamang ang kapurihan. Ikaw lamang ang pinakapinanggalingan ng karunungan. Kaya wala kaming dapat ipagmalaki kahit sa sino man. Tunay nga, ikaw ang mataas. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. At sa umagang ito, nawa ang pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, biyaya ng Diyos, ay matanggap natin ang sagana sa ating buhay upang maturuan tayong umibig sa iba nang walang hinihinging kapalit. Sa Diyos ang kapurihan, sa Kanya lamang. Amen, amen. God bless po mga kapatid.